Sige sa pamilya, Happy New Year. Kumusta yung mga? Ayan. Gigising tayo lahat. Nakabahan po ako. Nakabahan ako kasi ito yung unang mensahe ng taon na to. This holds as a reminder ng ating magiging bagong taon at yung ating lumipas. Ayan. So, habang iniisip ko po kung ano yung magiging topic ko for the day, pinagpe-pray ko kay Lord yung dalawang iniisip ko magiging topic. At nagkamang po ako dito. Yan, detour. Yan. So, ano nga ba ibig sabihin ng detour? Ito yung mga pagkakataon na kailangan nating mag-iba ng daan. Kasi traffic, sabi ni Waze, huwag kang dumaan dyan. Diba? Kung sinusundan natin yung Waze o kay Google Maps, makikita nyo bigla nag-iiba. Kasi iniiwas niya tayo sa traffic. Pwera sa NLEX. Ayan. Maghihintay lang tayo doon. Ayan. So, bakit detour? So, itong panahon na to, ito po yung panahon na ang mga tao ay nagka-come up ng New Year's resolution. Hindi ba? Pero paano ngayon hindi na masyado? Ano? Meron po ba dito gumawa ng New Year's resolution, bucket list? Meron ba? Wala? Wala na? Wala. Okay, so ito po kasi mga New Year's resolution na ito. O yung mga plano natin sa buhay ay resulta ng ating mga nagdaang taon. Yung mga plano na hindi natin napagtagumpayan, yung mga bagay na gusto natin gawin, pero hindi natin nagawa. Kaya sinasabi natin na gagawin ko yan ngayong taon na to. Mga gustong pumayat, nakailang diet at hindi naman pumayat, kasama po ako dyan. So maraming mga bagay. Ito po ay resulta ng mga detours natin sa buhay. Kadalasan, hindi natin napapagtagumpayan yung mga bagay-bagay na to dahil sa sarili natin kagagawan. Pero ang totoo po niyan, hindi kasi yun yung plano ni Lord. Meron siyang ibang plano sa atin na siyang detour ng ating buhay. Kung minsan, pilit natin inilalagay sa ating mga kamay kung ano yung gusto nating mangyari na hindi natin alam, hindi naman talaga kasi yun yung kagustuhan ni Lord. Yung kagustuhan ni Lord sa totoo lang, hindi natin alam. Niwala nga yung signs, niwala yung mga paalala. Niwala tayong makikitang ganito. Hindi papalitan ni Lord yung Waze, yung Google Maps. Kadalasan mararamdaman natin yung kabiguan out of the detours na binibigay ni Lord sa buhay natin. Masasaktan tayo, magagalit, magdidismaya, magdidemotivate. Pero yun talaga ang detour ni Lord sa buhay natin. Next slide. So, for today po, binasi ko po yung ating mensahe sa Luke chapter 8, verse 41 to 56. Sa kwento po na ito ay may dalawang tao na naka-experience ng detour kasama si Jesus. Yung una po ay si Jairus. Short lang. Si Jairus, ayan. Siya po ay isang pinuno ng sinagoga. So, isa siyang minister. At lumapit siya kay Jesus. Pagdaong ni Jesus, lumapit siya sa kanya. Humingi siya ng tulong dahil ang anak niya ay namamatay na. Okay? So, kinausap niya si Lord. Sabi niya, teacher, sabi niya, guro, kailangan ko ng tulong mo dahil namamatay na yung anak ko. Pagalingin mo siya. Siyempre, as Jesus Christ,
lagi naman siyang willing to help. So, sumama siya kay Jairus. And on the way, nagkaroon po siya ng isang leader, yung babae. Siya yung bleeding woman for 12 years. Kung alam niyo po yung story na yan. So, we'll go deeper into that. Habang po si Jairus ay papunta sa kanyang bahay kasama si Jesus, nagmamadali sila dahil naghihinalo na yung kanyang anak. Yung anak po niya ay 12 years old na batang babae at kailangan niya ang tulong ni Jesus para panggalingin ito. So, nagmamadali sila. Pero alam natin na nung panahon na yun, kapag alam ng mga tao na parating si Jesus, nag-form yan ng crowd. Gusto nila siyang makita, gusto nilang humingi ng kagalingan, pagpapala, so nahirapan talaga sila. On the way, mayroong isang babae, she is unnamed, wala po siyang pangalan, hindi siya pinangalanan sa Bible. This is the bleeding woman for 12 years. Ang trato po sa kanya ng lahat ay marumi. Tinakbil siya ng kanyang pamilya. Ang sabi niya, I am a daughter of no one. Dahil kino-consider na yung kanyang bleeding ay sign ng karumihan. Nung pinipilit niyang lumapit kay Jesus, pinipigilan siya actually ng mga tao. Kasama po yung mga disipulo ni Jesus Christ. Dahil ang sabi nila, marumi siyang babae. Pero sinabi niya, kahit mahawakan niya lang ang kahit isang sinulid o ang laylayan ng damit ni Jesus, sapat na yan. So, pinilit niya pong lumapit at nahawakan niya yung tali. Yung tali ng robe ni Jesus Christ, yung dulo ng tali. At naramdaman ni Jesus na hinawakan yung tali ng kanyang damit. Sa paghawak niya dun sa damit ni Jesus Christ, tumigil si Jesus Christ. At ang sabi niya, who touched me? Humingi siya ng tawad kay Jesus dahil ang alam niya, marumi siyang babae. Ang sabi niya, dulo lang po ng damit niyo ang hinawakan. Pero, ang sabi ni Jesus, hindi. Dahil sa kanyang pananampalataya, siya ay gumaling. The moment that the woman touched Jesus' garment, siya po ay gumaling. Siya po ay naging detour sa lakad nila ni Jairus. Nagmamadali sila. Kung isipin natin, nagmamadali sila dahil namamatay na yung anak ni Jairus. Kailangan umabot sila. Dahil kapag hindi, parang ang doktor lang yan. Kapag hindi umabot yung doktor sa emergency or yung pasyente sa emergency room, mamamatay yung pasyente. Pero, naging detour po nila. Kailangan tumigil ni Jesus at kausapin niya yung babae. Sabi si Jairus, Lord, yung anak ko mamamatay na, bilisan mo. Siyempre, nagmamadali siya. Pero kailangan niya ibigay yung kanyang tiwala. Inayaan niya si Jesus, di naman niya mapipigilan, kaya inayaan niya na lang. So madaling sabi, tumigil sila. Pagdating nila sa bahay ni Jairus, he heard the cries of mourning. Namatay po yung bata. At ang sabi kay Jairus, ano pang magagawa nila? Patay na yung bata. Ang sabi ni Jesus Christ, hindi, tulog lang siya. Tulog lang siya. So, pumasok si Jesus Christ, pinalangin niya ang bata, at sinabi, bumangon ka. At nagising ang bata. Ito po ay napakagandang story ng detour ng ating buhay. Bakit? Yung babae po ang detour ng kanyang buhay, alam niya na kahit hindi siya papansinin, pinilit niyang gawin. Pwede namang pinagpatuloy niya na lang yung buhay niya. Bakit inilagmok niya pa yung sarili niya sa kahihiyan? Bakit kailangan pagtabuyan pa siya ng lahat dahil nga siya'y marumi? Pero pinilit niya pong kahakin yung daan para makapuntahan si Jesus Christ. Si Jairus, ang leader ng buhay niya, tinanggap niya yung delay. Binigay niya yung tiwala niya habang nagkakaroon ng delay dun sa kanyang pagmamadali.
So we will go deeper into the details of our life. Next, please. Okay. So details reveals our true dependence. So sa punto pong ito, si Jairus, na pinuno ng sinagoga, ay humingi na ng tulong kay Jesus. Matagal nang may sakit yung bata. Namamatay na nga yung bata, hindi ba? Namamatay na yung bata, wala na silang magawa. At dahil dito, ibinigay na lang nila yung tiwala nila dahil paparating si Jesus Christ. Imbes na magpatuloy sila sa paghanap ng mga manggagamot, nag-take chance sila to take the leader. Lumapit si Jairus kay Jesus. Humingi siya ng tulong dahil wala na siyang magawa. Isa po itong leader ng ating buhay. Ano po ang kinalaman nito sa ating buhay? Hindi naman kailangan may naghihingalo muna bago natin tahakin yung daan papunta kay Jesus, di ba? Marami po tayong mga plano sa ating buhay, brothers and sisters, na feeling natin hindi natin talaga may sa katuparan. Ang dami-dami nating gustong gawin. And most of the time, that is for us to be successful. Gusto nating makuha lahat yung mga bagay na inaasam-asam natin. Mataas na posisyon sa trabaho, malaki na sweldo, gusto ko yung kotse niya, gusto ko makapagpatayo ng bahay, gusto ko maging maginhawa ang buhay ng pamilya ko. Gusto ko. Pero things, most of the time, are out of control. Minsan nandoon ka na, bigla kang mawawala. Bakit? Dahil hindi ito yung plano ni Lord sa buhay natin. Sa mga panahon po na pakiramdam natin ay hindi umaayon ang mga bagay. Pakiramdam natin ang tagal na. Nagpupursige naman ako, pero bakit gano'n? Inisip po ba natin na ang unang hakbang ay ipanalangin kung ano yung ating pangaplan? Bago tayo mag-take ng action, bago ma-waste yung ating mga oras, sandali, pagod, yung ating effort, sinubukan na ba natin ipanalangin beforehand kung ano ang kalooban ni Lord sa buhay natin? Yun pa kasi dapat ang unang step. And then while we go into that journey, we keep our trust. Dahil alam natin na pinanalangin natin yung ating mga plano. Sino po dito yung may ipinag-pray sa buhay nila na ang tagal-tagal nyo nang pinapanalangin? Yung pakiramdam nyo ay sinuko nyo na lahat, pero pakiramdam nyo, the Lord is very silent. Meron po ba dito gano'n? Ako po personally, yan. Kausapin nyo po yan, tapikin nyo po yung katabi niya daw. Okay, gising na. Ayan. Okay. Ako po personally, gano'n ako. Na-experience ko pong maging stagnant sa buhay ko for many years. Magtatrabaho, magsasweldo, bitin ang sweldo, magtatrabaho, magsasweldo, bitin ang sweldo, magtatrabaho, bitin ang sweldo, magsasweldo. Ganon. Ulit-ulit. Walang nangyayari. Nagpipray ako kay Lord, oo. Pero I pray for just that instance. Kapag kailangan ko, at that moment. Kung ano yung kailangan ko at that moment, that is what I pray for. Until sabi ko, Lord, yung buhay ko, wala talaga nangyayari. Nagsastrive hard ako. I try.
Until I hear His voice na, magtiwala ka lang kasi. Naisip ko na hindi siguro yun yung landasin ng aking buhay. So, I just let go and let God. Sabi ko, maghihintay ako. Naghintay na ako ng matagal eh. Nag-pray na ako ng matagal. Bakit hindi ko na lang tuloy-tuloy na mag-pray ako? Binigay ko yung tiwala ko kay Lord. I gave Him the trust while I'm waiting. Habang po tayo naghihintay, habang tayo nagtitiwala, si Lord nagtitake action. Kung minsan, ang akala natin, ang buhay natin ay very quiet, ayan, hindi tayo pinakikinggan ng Lord. Patuloy tayong nananalangin. Or kung minsan, mararamdaman mo, natatanggap mo na nasa iyo na, hawak mo na. Tapos may isang bagay na biglang mangyayari na hindi umaangkop dun sa feeling mong pinapanalangin mo, na feeling mong binibigay na ni Lord sa'yo. That is a detour. Alam niyo po kung anong masarap sa mga detour natin sa buhay. Yung plano kasi ni Lord, higit dun sa kung ano yung inaasam-asam natin. Kung tayo po ay nananalangin ng 10,000, ibibigay sa'yo ni Lord ng 10 milyon. Kasi higit yung plano ni Lord sa'yo. Kaya hindi niya binibigay kung ano yung pinapanalangin mo. Kung minsan, kasi yung plano niya sa'yo is bigger. Yun po yung kagandahan ng detour. Oo, it pains you. It pains us. Masakit. Mahirap. Pero it's worth it. Ano? Detours are opportunities for others' miracles. Ayan. Katulad po ng kwento ni Jairus, when Jairus took the detour at nag-seek na siya kay Jesus Christ. Nagkaroon ng oportunidad si Jesus Christ na dumaan doon sa daan na yon at makita siya ng babae. Yung detour ng buhay ni Jairus ay nagbigay ng oportunidad para maka-experience ng miracle yung babae. Ganon din po tayo. Yung ating storya ng buhay, yung ating mga failures na na-experience, could be an inspiration para mag-strive ang mga kapwa natin Kristiyano. Yung ating pong mga failures, kapag nakamtan na natin yung kalooban ni Lord sa ating buhay, ito po ay nagiging isang kwento ng milagro para sa iba. This usually happens, alam niyo yung mga leaders ng church, yung mga nag-i-inspirational talk, yung mga pastors, lahat yan may mga kwento. We listen to them because they inspire us. Diba? Ginagamit sila ni Lord. Lahat sila nagkaroon ng detour sa buhay. Hindi po sila pinanganak na preacher. Hindi po sila pinanganak na tumayo agad sa pulpito, nagsalita. Hindi. Lahat sila may kanya-kanyang experience. Even Pastor Dan. Lahat po yan may kwento. Lahat sila may pinagdaanan. At isa doon, lahat ay may pagkakamali. At yung pagkakamali ng buhay na yun sa kanila, yun ang bumago ng kanilang buhay. Naging inspirasyon nila yun. At alam niyo po kung ano ang masaya dito. When you reach that stage, na naiintindihan mo kung bakit nagkaroon ng dito ang iyong buhay, mapapathank you Lord ka. Kasi hindi mo basta-basta nakuha yung bagay na pinapanalangin mo. Kasabay nung pag-receive mo nun is yung pagpapahalaga. You will feel blessed. You will feel the grace of the Lord. Hindi lang yung natanggap mo lang siya ng basta-basta, magiging worthless lang yan sa'yo.
Yung biyaya ng Panginoon, hindi natin basta-basta yan nare-receive. Nakwento ko na po ito, ay nasabi ko na po ito minsan. When the blessing is coming, that's the time na mararamdaman natin yung pressure. Kasi ang biyaya ng Diyos ay nandyan na. Hinaharang yan ng kaaway and the heaven is fighting for you. Kaya may pressure. Kasi nagtatalo sila sa backstage. Gusto ni Lord matanggap mo na. Gusto ng kaaway, hindi mo matanggap. Gusto ng kaaway, mag-fail ka pa. Pero si Lord gusto niya tanggapin mo na. Isa po yan sa mga leader ng ating buhay. Isa pong example, this is very practical. Ang tao pumapasok sa simbahan dahil ang tao ay may problema. Tama? Tama. Yan po ang kadalasang dahilan. Mas malaki po ang chances na ang tao ay nagsisik ng help pag pumasok ng simbahan, hindi dahil masaya siya. Tama? That is another detour in life. Kapag po tayo ay kinakatok ni Lord sa mga paraan na tayo ay nasasaktan, namumroblema, natatakot, that is the time we feel na kailangan natin si Lord. At dyan po pumapasok ang tiwala sa Kanya. The trust in waiting. Kapag na, anak, hindi mo na ako pinapansin. Masyado nang masaya yung buhay mo. Nandiyan ka na sa rurok ng tagumpay, nire-recognize ka na ng lahat ng tao. Yung sarili mo na lang ang tinitingnan mo. Kurutin nga kita ng konti. That's the time that we experience detours in our life. Ang masakit po dyan kung minsan, lahat nawawala. Parang si Job. Na kay Job ang lahat. Pero in one snap, kinuha ni Lord yan. That's detour in life. Pero hindi po katulad ng iba. Si Job po ay nanatiling tapat. May tiwala. At siya'y naghintay. That's the beauty of delays. We build our trust in God. No. Next po. Thank you. Ito po ay huling point na. Bilis lang. Okay, leaders lead to a God's greater glory. Katulad po ng sinabi ko kanina, itong mga leaders ng ating buhay, yung mga kabiguan, kasakitan, kawalan ng pera, kawalan ng mahal sa buhay, yung iba nasusunugan, di ba? Yung iba nawawalan ng trabaho, yung iba nananakawan, minsan yung iba nagkakasala, nakakapanakit. Maraming mga bagay sa mundo ang maaaring maging leaders ng ating buhay. Nag-iiba tayo ng ruta. Hindi umaangkop sa mga nangyayari, yung nagaganap. So gusto natin mangyari yung nagaganap. Ayan. Bakit? God puts us in two situations like this para maramdaman po natin yung kanyang glory. Para maramdaman natin yung miracle. Alam ko po sa Bible study na nanunggit ko ito minsan. Kapag po ikaw ay nalalakad, wala kang pamasahe. Kapag nakakita ka ng 10 piso, sige 20 para pwede ng manji. Kapag nakakita ka ng 20 pesos, matutuwa ka. Pagiging thankful ka. Kasi hindi ka na maglalakad. Bakit? Kasi nandoon ka sa sitwasyon na kailangan mo yung 20 pesos. Pero pag ikaw ay maraming laman ng bulsa, marami kang pera, at nakita mo yung 20 pesos po yun, papansinin mo ba? Papansinin daw ni May.
Papansinin mo ba? Or will it give you the same feeling nung natanggap mo o napulot mo yung 20 pesos nung wala kang pamasahe? Magkaiba, di ba? Oo, pupulutin mo. Kahit piso, pinupulot mo, meaning mo. Siyempre. Kahit piso, pupulutin mo yan. Pero anong gagawin mo? Ibubulsa mo yan. Pagkatapos, alam mo pa ba kung alin yung piso dun sa mga barya mo? Hindi na. Kasi it will just be an ordinary coin. Pero, pag napulot mo yung 20 pesos at wala kang pamasahe, ang sasabihin mo, "Oy, thank you, Lord." Yun ang una nating reaksyon. Minsan po kahit hindi mananampalataya, yun ang reaksyon mo. Thank you, Lord. Hindi ba? Kasi hindi ka na maglalakad. That is what it means by leads to God's greater glory. Nilalagay tayo ni Lord sa mga pagkakamali ng buhay, sa kalugmukan, sa kawalan ng pag-asa, dahil gusto niyang maranasan natin yung miracle niya sa buhay natin. Hindi po kailangan patayuin ni Lord yung patay sa harap mo para lang masabi mong naranasan mo ang milagro ni Lord. Hindi. The fact na alam mong pinakinggan ka niya at may nangyari sa buhay mo, that is a miracle. Because you are being heard by a living God. Di ba? Si Paco, ano pa bang magandang detour sa buhay? Si Elijah po. Si Elijah po ay isang propeta. Pero kinailangan niyang magtago. Siya ay pinapersecute. Isa pong detour sa buhay ni Elijah ito. Wala siyang makain, wala siyang damit, wala siyang inumin. Sinabihan siya ni Lord na pumunta siya sa ilog para uminom ng tubig. At pinadalan siya ni Lord ng foodpanda. Every day may nagdadala sa kanya ng pagkain. May Grab. At the same time, each day, may Grab na nagdo-doorbell kay Elijah. May Grab na dumarating. May dalang tinapay. Nag-provide si Lord while Elijah is waiting. Nung sinabi ni Lord na tumakbo na siya, nung napag-desisyonan niya, natakbuhan niya na dahil pinapersecute siya, hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Ibinigay niya yung kanyang buong tiwala kay Lord, even though He took the detour of His life. Pinapadalan po siya ng raven. Ibon. Yung raven po na yun, everyday ay nagdadala ng pagkain kay Elijah. Kahit walang means si Elijah para kumain, nagtiwala siya na siya ay mabubusog. Napakahirap pong gawin nun. Ibigay mo yung buong tiwala mo kay Lord sa sitwasyon na hopeless. Yung wala ka ng kalaban-laban. Yung out of control na. All you have to do is surrender. Ibigay mo yan kay Lord. Let go and let God. Yun po ang totoong ibig sabihin ng let go and let God. Hindi po yung let go and let God for now. Hindi. When you let go, let it go, and you let God be. Hanggang-hanggang. Hindi lang ngayon, hindi lang bukas. Binitawan mo na yan, huwag mo nang pulutin pa, hindi yan piso. Tama na. Alam niyo po, minsan sa katigasan ng ating ulo, doon mas pinaparanas ni Lord yung mga detours ng ating buhay. Kasi kailangan kanyang katukin. Kailangan kanyang paalalahanan. Kailangan mong malaman na naliligaw ka na ng landas. Kailangan mong mag-iba ng daan. Alam niyo po, itong mensahe na ito, napili ko itong gawin for the first Sunday of January para maging paalala po natin sa darating na taon.
Pag nilay-nilayan po natin yung ating mga naging detours in the past 2025, at kung ano yung naging solusyon ni Lord doon sa mga detours ng buhay natin yan. Ma-amaze po tayo kasi masasabi natin, uy, naka-experience para ako ng miracle, hindi ko man lang alam. Masyado tayo naging masaya, hindi natin alam. Sinagot pala tayo ni Lord. Binigyan pala tayo ng detour ni Lord sa buhay. Hindi man lang natin napansin. At kaakibat ng detour na yon is yung solusyon papunta doon sa ating panalangin. Alam niyo po ako personally, no? Alam niyo po yan, si Ate Ria alam niya to. Hindi po ako natututo ng matino for the past years. Sa sobrang dami ng workload ko, lagi ko pong pinapanalangin kay Lord na magbago yung takbo ng trabaho. Or magkaroon ako ng ibang oportunidad. Actually po, ang main prayer ko would be, mabawasan yung workload ko, maging maayos lahat. Kasi nandoon po sa akin yung takot na pag binitawan ko tong trabaho kong to, paano na? Until sobra na po yung pressure ng trabaho, hindi na kami tatlo magkanda-ugagang kung paano namin tatapusin yung mga gustong ipatapos sa amin. Sobrang dami namin ginagawa. Nagtatrabaho po ako ng 15 to 16 hours every day nang wala ako na-accomplish. Dahil takot akong bitawan yung bagay na alam kong nagsusustain sa amin. Until I prayed. Binigyan ako ng lakas ng Lord. Ginawa ko consistent yung prayer ko. Sabi ko, Lord, kung ano man yung iyong kalooban, sabi ko sa Kanya, just let it be. Alam niyo po, hindi naging magaan. Mas lalong naging mabigat yung trabaho. Hanggang sa nagtatalo-talo na kami everyday, kasi pressured na kaming lahat, hindi na kami lahat natutulog, hindi na namin alam kung sino yung tatawagin namin para tulungan kaming tapusin yung aming mga workload. Mas naging mabigat po at the same time, we have to pay people para lang matulungan kami. Oo, natatapos nila yung kanilang mga tasks, pero kami hindi pa din. Tapos po questioning ka pa. I don't understand what happened. Sabi ng boss mo, tumatawag na naman sa likod. Ganon. Hanggang nagkaroon po kami ng oportunidad. Ito po ay detour sa buhay ni Micah. Pero ako magsasabi. Si Micah po ay nag-post ng application online. Ang dami niyang in-applyan. May nag-offer sa kanya ng malaki. Pero meron pong isang trabaho, isang boss. Ilang buwan kang hinahabol? 2 buwan niya pong hinahabol si Micah. Pinapakiusapan niya si Micah, palit ng offer dito, palit ng offer dito, palit ng offer dito, palit ng offer dito. And then sabi ni Micah, sige, bigyan ko na nga ng chance. Kinausap niya. And that detour she took, sinama niya kami ni Elmo. Binitawan po namin yung trabaho namin na feeling namin ay hindi kami makakasurvive nang wala siya. Sa akin po personally, dumoble po yung sweldo ko. Hey, praise God! Galing, di ba? At hindi kami pagod. Naiyak ako. Sige, sabay kami ako. Hindi po kami pagod. Nakakatulog na po ako ngayon. Hindi na ako masyadong puyat unless puyatin ko yung sarili ko. Ayan. Sandali, tayo. Ikikay kasi, namumula yung ilong niya. Anyway. So, ayun po. Yan po ay isang naging detour sa aming buhay. Ngayong 2025. Ayan. At yun po yung detour. Mabigat na detour na aming tinake. Huli ka lang. Hindi ko po sasabihin sugal. Dahil pinalalangin po namin to. Ako personally, pinalalangin ko yan.
sinabi ko kay Lord na kung ano man yung kanyang kalooban, kung ano yung kanyang gustong gawin, magpa-follow lang ako. Actually po, ang panalangin ko kung bakit gusto ko ng oras. Kasi gusto kong magawa to. Yung nag-preach, nakakapag-church, nakakatulong sa music ministry, ganyan. Kasi ang hirap po talaga nung nagpa-participate ka sa church na yung katawan mo, physical body was very tired. Napakahirap po. Yung imbes na yung isip mo, yung puso mo, nasa gawain na kay Lord, naiisip mo yung pagod mo eh. Tapos eventually, bumibigay yung katawan mo. So yan po yung isang bagay. So yun po, purihin ko si Lord sa buhay namin. Na may short testimony. Yun po yung aming naging dito ng 2025. Ang pinaka-pinapasalamat ko po dun is yung oras. Yun tayo. Ayan. So next po tayo. Last slide na po. Hanggang po tayo matatapos. So, ito, how to respond to haters in our lives. So we have to acknowledge God's hand. Ito po ay isang napaka-popular na verse, Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not into your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will direct all your paths. Kung may mga pagbabago po sa buhay natin na hindi natin inaasahan, na kayo kuha kaagad. Ayan. Kung meron po tayong mga experiences na hindi natin inaasahan sa ating buhay, na pakiramdam natin ay hindi ito kasama sa plano ko. Hindi dapat ganito. Imbes na tayo ay mag-alala, matakot, i-blame si Lord, na nananalangin naman ako, bakit ganyan? Ibigay po natin yung buong tiwala natin sa Kanya. Kumbaga siyang director ng ating buhay. Yung buhay po natin ay purong-puro niya ng camera. Kaya niyang baguhin niya ni Nasla. Kapag feeling niya, maliligaw ka na talaga ng landas. Cut! Sabi ni Lord, no. Papalitan niya yung sin para sa iyo. Parang yung mga bloopers lang ni Nanay Winston. No, kailangan ulit-ulitin. Kailangan natin ulit-ulitin para maging perfect. Perfect, maaaring hindi sa atin. Pero yung kalooban ni Lord, it is always perfect for us. Hindi man natin kayang i-explain kung bakit. Minsan hindi natin alam bakit. Kadalasan nararamdaman natin, Lord, hindi naman ito yung pinapray ko, pero bakit ganun? Pero hindi. Ang kalooban ni Lord is always perfect for us. Ano? Amen. Yes. Okay, number 2, look for God's purpose. Ask what God is building or revealing through the detour. Pag nilay-nilayan natin, kapag po tayo nagkakaproblema, imbes na ilugmok natin yung sarili natin dun sa ating downfall, sa ating pinagdadaanan, kung tayo man ay may sakit, kung tayo man ay nawalan ng trabaho, kung tayo ay nalugi ang negosyo, kung tayo ay nasunugan, nanakawan, nawalan ng mahal sa buhay. Tanungin natin si Lord, bakit? Bakit kaya? Pausapin natin siya. Panginoon, anong plano mo sa buhay? Bakit mo pinaparanas sa akin ito? Diba? Marami. Alam nyo, it always applies to yung mga jowang nagbe-break.
yung mga nagkaroon ng kanilang mga first love, nasaktan, when you are in that heartache, tatanungin mo si Lord, ba't niya ako sinaktan? Ba't mo ako sinaktan? Wala naman akong ginawa sa'yo. Ba't kailangan natin maghiwalay? We don't understand. Minsan hindi ka nga bibigyan ng dahilan ng jowa mo, ba't kayo naghiwalay? Or ikaw, hindi mo siya bibigyan ng dahilan, ba't kayo naghiwalay? Pero isa lang ang dahilan nun, kasi may taong nakalaan si Lord para sa'yo. Hindi siya yon. Yung nilaan ni Lord para sa'yo is someone na kasama mo sa pagharap mo sa Kanya bilang mananampalataya. Di ba? Gusto ni Lord, kung hindi man mananampalataya yan siguro, gusto ni Lord, dalhin mo siya, papunta kay Lord. Gusto ni Lord makasave ng isang life, gamit ka. May mga plano ang Diyos na hindi natin alam. Yung ating pong mga buhay is already written. Huwag na nating subukan kontrolin. Ibigay na lang natin yung tiwala natin kay Lord. Yan pong mga detours ng ating buhay. Nasa mapa na ni Lord yan. Hindi po yan parang mga highways na nagawa after ilang taon. Ngayon, ang dami ng Lex. Ano? May NLEX, may SLEX, may CALAX, may Cavitex, may TPLEX. XXX lang pala. Napakarami ng highway ngayon. Dati wala yung mga yan. Dati susungin mo lang talaga. Tapos pag na-traffic ka, ang magiging detour mo, papasok ka sa eskinita. Double parking pala. Hindi ka makalabas. Ganun lang dati. Pero ngayon hindi. Yung mga national highways ngayon, hindi na masyadong dinadaanan. Bakit? Kasi may expressway na. Kahit saan may flyover, kahit hindi naman dapat nandun. Ano? Ayan. So, yun lang, tiwala. Hindi natin alam kung ano ang plano ni Lord sa ating buhay. Pero tanungin natin si Lord, Lord, anong plano mo sa buhay ko? Bakit mo pinaparanas sa akin ito? As you go day by day with that question in mind, makakalap mo yung sagot. Dahil kapag binigay na ni Lord sa iyo yan, isa lang ang reaction mo. Kaya pala. Di ba? At kapag na-reach mo na yung kaya pala, ibig sabihin yan, tapos na. Narating mo na yung destination. Again, wait and trust. Sabi sa Jeremiah 29:11, alam niyo dyan to? Dyan, Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you. Babalik po tayo ulit dun sa tiwala. Tiwala lang, tiwala lang, tiwala lang, tiwala lang. Alam ni Lord kung anong mangyayari. Tiwala lang. May sa mga panahon ngayon, alam natin lahat tayo, meron tayong pinapanalangin. Meron tayong hinihintay. Pero bakit ganun? Parang hindi tayo pinapakinggan ni Lord. Bakit hindi natin matanggap? Bakit hindi niya pa ibigay? Bakit hindi ngayon? Lord, ngayon ko talaga kailangan, Lord. Nasaan na, Lord? Kinukulit pa natin si Lord. Kasi, ibibigay ni Lord kung kailan mo ma-enjoy. Kung kailan mo kailangan. Sabi nga ni Pastor lagi, atsyo na yung Bombay. Pero datang ya, bayo ya datang yung Bombay. Hindi ba? Ganun talaga si Lord. Gusto niya kasi maramdaman mo yung kanyang glory. Gusto niya maramdaman niya na pinagpala ka niya, na sinagot niya yung panalangin mo.
Kapag ka nandun ka na sana, time out. Okay. Kapag ka nandun ka sa gumagawa ka pa ng paraan, sorry po, di ko kasi mo. Anyway, kapag nandun ka sa panahon na gumagawa ka ng paraan, tapos nakuha mo yung solusyon dun sa sarili mong paraan na feeling mo ikaw yung gumawa ng paraan. Maraming salamat po. May tendency na ipipraise mong magaling ka. Ang galing ko talaga, nasolusyonan ko to. Ang galing ko talaga, na-provide ko to. Ang galing ko talaga, nakuha ko yung trabaho. Pero hindi. Si Lord yun, hindi ikaw. Si Lord lagi yan, hindi ikaw. Si Lord ang nagbibigay, tumatanggap ka lang. Yung mga taong tumutulong sa'yo, hindi ka nila tinulungan dahil kinausap mo sila. Tinulungan ka nila dahil kinausap sila ni Lord. Hindi ikaw, si Lord pa din. Alam niyo po yung boss namin siguro ngayon, kaya niya kinukulit si Micah kasi kinukulit siya ni Lord. Naisip ko lang, hindi ba? Alam niyo po yung boss po namin is Muslim. Pero tuwang-tuwa siya kapag nakikita niya na people celebrate Christ. Sa kadahilan ng hindi ko alam. Bakit daw, Mike? Hindi namin alam. Pero masaya siya pag nakikita niya na yung mga Christians nagsa-celebrate ng Christmas. Kasi daw, sineselebrate natin si Jesus Christ. Who knows, di ba? Malay natin. Malay nyo, si Sam po yung pangalan ng boss namin. Malay natin, maging part siya ng SDM. Ay, ganda lang. Anyway, so, yun. Yung mga bagay na gano'n. Magtiwala tayo, maghintay. Maghintay, magtiwala, maghintay, magtiwala. Hindi ngayon, pwedeng bukas, pwedeng mamaya, andyan na yan. Alam niyo po yun? Alam niyo ba't nagawa yung mga waiting shed? May bubong yan, di ba? Para maging komportable yung paghihintay ng sasakyan. Ganon din si Lord. Hindi niya naman tayo pinatigil sa spot ng buhay natin, sa journey natin sa buhay. Nang uncomfortable lang tayo. Kung iisipin niyo po, sa mga panahon lugmok kayo, sa mga panahon na kailangan nyo ng tulong, God will always send the raven to feed you. Hindi ba? Minsan hindi nga natin alam kung paano nangyari, but the raven will come. God's help, God's provision will always be there. Okay, last point na po ito. Focus on His heart. Sabi dito, see the leader as a new tour to experience God's heart, not an abandonment. So, tanggalin, Jim, dalhin mo ano sa una sa iyo. Yan. So, tanggalin po natin ito. Ayan. Palitan natin ng tour. Tour. Ayan. Okay. So, yung journey na iniwan natin, na pinapanalangin natin, na pakiramdam natin na hindi pinapakinggan ni Lord. Iwanan na natin yan. Tumahak tayo ng bagong daan. Just like David, let us follow God's own heart. Kung ano ang kalooban ni Lord, siya pong hayaan natin na mabuhay sa atin. Kung ano ang kalooban ni Lord, ay siyang maging laman ng ating mga puso. Paano po natin gagawin yan? Kailangan natin ng mag-build ng relasyon kay Lord. Kailangan natin siyang mas makilala. Kailangan natin malaman kung ano bang...
Alam niyo, kailangan natin siya makilala kung paano siya gumalaw sa buhay natin. Kung paano niya tayo kausapin, kung paano siya mag-respond. As we begin this year, mga kapatid, we have a lot of chances. I-indulge po natin yung sarili natin sa salita ni Lord. I know, lahat tayo ay busy. Sabi nga nila, if you can pray for an hour, if you can sing praises for an hour, ano ba naman yung magbukas tayo ng daily bread? Magbasa tayo ng devotion. Pumikit tayo at nanalangin. Makipag-usap tayo ngayon. Practice natin yung quiet time. Alam niyo po, as we indulge ourselves in the Word of God, kahit makinig lang tayo ng preaching sa YouTube, ano yung ginagawa ko talaga pagka nakikinig po ako ng preaching? I randomly select. Piniplay ko whatever is kung ano yung nasa taas. Pag sa FB, kung ano yung nakikita ko. Alam niyo po bakit? Kasi naniniwala ako, yun ang word ni Lord para sa akin ng tatlo. Kung minsan, isipin mo yung preaching, yung mensahe, yung video, yung story, yung Bible reading, kung ano man yan. Feeling nyo ang haba-haba. Pero alam nyo kung anong nakakatuwa? Yung buong isang oras na yon, 5 seconds lang yung message ni Lord sa'yo. At yun ang tatatak sa puso mo. Alam niyo po, every time na may tatayo sa harapan para magmensahe, hinahati ni Lord yan, tinatranscribe niya yan to million transcriptions para pumasok sa puso mo. Kung ano yung naririnig ng isa, maaaring iba ang pagkakaintindi ng iba. Pero it will be the same message coming from the Lord. Wala pong hindi magandang gusto si Lord sa buhay natin. His plans for us are always perfect. It's just how we take it. Ano? So as we begin this year, kung hindi po natin ginagawa, sanayin po natin yung ating mga sarili. Let's open the Bible, read devotion, listen to God's Word. Kahit po yung mga messages lang mga messages ng SCM every Sunday, i-rewatch po natin yung mga yan when you are doing something else. Nagugas ka ng plato, nagluluto ka, naliligo ka. Minsan, maaari itong message na to ngayon, pag pinakinggan nyo to ulit, iba na yung dating sa inyo. Because God knows what you need at that moment. God knows what is in your heart at that moment. At magugulat po tayo kapag ginawa nating habit yan, pagdating ng December or pagdating ng 2027, bagong tao ka na. Sigurado ako dyan. For sure, you will earn the fruit of the Spirit kapag nagawa nating habit. And if you have any questions, ask God. Sasagutin niya na. Huwag niyo lang pong itatanong kung anong lalabas sa loto. Magagalit talaga siya sa inyo. Anyway, ayan. So, nawa po ay pinagpala tayo ni Lord. So again, nilay-nilayin po natin kung ano yung nangyari sa nakalipas na 2025. Kung ano yung mga details ng ating buhay na pinaranas ni Lord at kung paano niya pinaramdam yung glory niya.
At yung ating mga plano ngayong taon na to, bago po natin simulan, ilapit natin yan kay Lord. Let's seek for His will na may sakatuparan kasabay ng ating mga plano. Ibigay natin sa Kanyang mga kamay, hindi po sa atin. Mag-seek tayo ng guidance. God wants our lives to be happy, full of joy. Gusto niya bless tayong lahat. Hindi niya hinayaang mabayubay siya sa krus para lang mahirapan ka. Yung paghihirap natin, kadalasan, teeters ang buhay natin. Huwag natin siyang takbuhan. Sundan natin kung saan niya tayo gusto natin. So tayo po yung mukhang natin. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, na ginamit niyo po ako, Panginoon, para i-share po yung aming mensahe for today, Panginoon. Lord, we seek for guidance, O God. Gawin mo po malinaw kung ano man po yung aming mga experiences for the past year. Gawin mo po itong inspirasyon, Panginoon, para po kami ay magpatuloy sa aming bagong taon, Panginoon. We pray that you direct all our paths, O God, and maging habit po namin, Panginoon, at maging paalaala po sa lahat na bago namin isagawa ang aming mga plano sa buhay, Panginoon, ay ilapit muna namin sila sa inyo. Alam po namin, Panginoon, na kayo ay laging tutukod, Panginoon. We pray for your guidance. We pray and we claim, Panginoon, na pagdating ng next year or sa katapusan ng taong ito, Panginoon, marami kaming mga bagong kwento, masasaya, inspiring, motivating, Panginoon, dahil mas pinakinggan ka namin, O God. Lord, touch everyone's heart, O God, at naway, huwag nilang makalimutan, Panginoon, kung ano man po yung message na pinabot niyo sa kanila for today, sa aming Panginoon. Lord, all this we pray in your mighty Jesus' name. Amen. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have been in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. And every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God.
mensahe sa amin, sa araw. Before, ang dami po natin pinaplano sa ating buhay. Ang dami natin gusto parating, ang dami natin gusto mga gift. Sabi nga po din Sister Rachel, manalangin tayo. Pero alam niyo po ba yung greatest detour binigay na ng Lord? Actually, nasa detour na nga tayo. Hindi ba tayo nakakakilala kay Lord? Nandun tayo sa maling daan. Sabi ni Lord, huwag dyan. Huwag dyan. Kaya, dinitor niya tayo. Kaya natin siya nakilala. Eh, nung nasa journey tayo, na tayo ng detour, ang dami pa rin parang detour. Kasi, nagtitiwala tayo sa sarili natin. Pero nung dinitor na tayo ni Lord, kung sa greatest detour natin, may mga pagkakataon kasi na hindi natin naririnig yung mga sinasabi ni Lord sa atin, yung mga pinapagawa niya, yung daan na gusto niyang tahakin natin, hindi natin naririnig, hindi natin nakikita. Siguro dahil kulang tayo ng hindi kasi kay Lord. O, wala naman po perfectong naging Kristiyano. Lahat po tayo, di ba? Pagdating natin po sa detour na tayo naman dati pa rin. Kaya nga po, sabi ni Sister Lisa na, magtiwala po tayo kay Lord. Dahil ang plano niya sa atin is always good. And lahat ng plano natin, dapat naka-akmal din sa will ni Lord. Pero paano ba natin masusunod kung kulang yung relationship natin? Hindi natin siya malito. Kaya sa taong 2026, sana nga yung detour na binigihan sa atin ni Lord ay matahak na natin. Matarget na natin. Hindi lang naman mga hindi lang naman mga katagumpayan sa financial. Oo, kasama yan sa gustong mangyari ni Lord sa atin, mga plano ni Lord sa atin. Financial, sa career natin, sa business natin, sa pag-aaral natin. Pero higit doon, ang gusto ni Lord is tayo mismo. Yung growth natin is spiritual. Yun yung pinaka-gusto ni Lord kasi kapag doon tayo nakapag-detour, lahat susunod na. Hindi maayos na. Manalangin po tayo. Lord God, maraming salamat po sa taong 2025 na tinatap namin, Panginoon. Maraming mga pagsubok, hindi mo ito kami iniwan. At marami din naman po katagumpayan. Maraming salamat, Panginoon. Ano yung 2026? Maraming po namin, Panginoon, na ang kilala ka po namin ang lubusan sa aming buhay, Panginoon. Ipakita mo po sa amin ang ikaw, ang pagiging Diyos sa aming buhay. Ano gusto ka namin ang gusto masunurin, Panginoon. Patawad sa mga minsan mga pagbibigay namin, Panginoon. Pagbigyan namin sa mga sinasabi mo sa amin, Panginoon. Patawarin mo po kami. Lord God, dalangin mo po na bawat isa po sa amin ay lumayo po kami sa aming pagkakakilala sa iyo. Pumalaan po namin ang tamang pagkasin, ang perfect will mo sa aming buhay, Panginoon. At gayon din, Panginoon, para magamit po din po kami, Panginoon, sa iyong ministeryo. Na kami po, Panginoon, ay lumanin pa, Panginoon, sa aming pananampalataya. Maraming salamat, Lord God. Nawa, Panginoon, na ang po marami ka po mensahe bawat isa sa amin. Dahil iba-iba po yung sitwasyon namin sa aming mga buhay, Panginoon. Nawa, Panginoon, yung bawat mensahe mo sa amin, bawat salitang ipinaalala mo sa amin habang nag-preach si Sister Misha, Panginoon. Ito po ay pumimo sa aming mga puso at ito po ay aming gawin, Panginoon. Ito po ay aming maisa pabuhay, Panginoon. Lord, you are a holy God, and you want us to be holy, for you are holy, Panginoon.
Panginoon, in advance dahil alam po namin lahat ng pinakamabuting bagay ay inyong inasabi para sa iyong mga anak. Salamat, Panginoon, sa aming pagsamantalang paghiwalayin ka po, mag-ingat sa bawat isa sa amin. Pagpalain pa, nawa, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Aming sa financial, Panginoon, sa aming kalusugan, Panginoon, at higit sa lahat sa aming spiritual life. Maraming salamat, Panginoon. Lord God, sa lahat po ng pagpuli, pasasalamat at pagsamba ay natin sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus. Yan! At dahil nakarinig na tayo ng mensahe ni Lord for today, ating bitbit ito pag-uwi. Kaya lang tayo awit pa rin ng pagpuri pasasalamat sa ating Panginoon dahil pinagpala na naman tayo ni Lord sa araw na to. Yan! Siyempre sa siyang tayo ulit at kakanta para sa ating Panginoon. Hindi para sa everyone, para sa ating Panginoon. Kaya todo bigay sa kaputupeta kapag nagpupuri at sumasayaw at tumakawit sa ating Panginoon. Hallelujah! Brother Kim, tugtog! Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. God bless everyone. God bless everyone. God bless everyone. Kita-kita po ulit tayo sa next Sunday. Ingat po tayo. Happy New Year. Happy New Year.